Good morning. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong sitas upang talakayin at bigyan ng buhay para sa oras na ito. Ngayon po dako tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Ebreo, ang kapitulo ay 3, versikulo 7 hanggang sa 15. Sabi dito, gaya ng sabi ng Espiritu Santo. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag inyong mapagmatigasin ang inyong mga puso nang gaya ng sa pamumungkahi. Ano pong ibig sabihin nito? Ngayon po, naririnig natin ang tinig. Hindi po tinig ng nagsasalita dito sa unahan. Hindi yung vocal cord na nandito sa unahan. Kundi yung kapangyarihan dumadaloy sa nagpapahayag ng salita ng Diyos sa makatwid. Yung mensahe. Hindi boses. Ano yung sinasabi? Kung marinig ang tinig, huwag papamatigasin ang ating puso. Ano pong ibig sabihin? Meron po kasi tayong kalayaan na tanggapin o hindi tanggapin ang salita ng Diyos. Hindi kagaya ng sa pamumungkahi na kumbaga, hindi pa tinatanggap ang salita ng Diyos, mayroon ng pinansyal sasabihin, alam ko na yan. Kung pag nagsasagis ka na sa sarili mo, kabisado ko na yan, alam ko na yan. Dapat po, hindi ganun. Kasi po, ang tawag doon, pagmamatigas ng puso. Ano po ang dapat natin gawin? Walang iba, ipalagay natin, nakasama pa rin tayo kung papaano tayo tinawag. Mahalaga tayo sa Kanya. Kaya kinakailangan, bawat isa sa atin, ilalagay ang sarili sa mababang kalagayan. Halimbawa, pagpahayag na ako ng salita ng Diyos, hindi ibig sabihin na master ko na yan, alam ko na lahat yan, hindi na ako pwedeng makinig ng ibanghilyo ng iba. Hindi po. Kasi lahat ng ibanghilista, lahat yan kinakasihan ng Espiritu Santo. At magkakaiba-iba ang kanilang karanasan. Magkakaiba-iba ang kanilang unawa. Magkakaiba-iba ang kanilang interpretasyon. At magkakaiba-iba ang delivery nila sa pagsasalita. Sa magkatuwid, kung tayo po palaging may reaksyon sa bawat pakikinig ng Ibanghilyo, matigas ang ating puso. Ano ang dapat natin gawin? Tanggapin natin ng buong buo. Kasi ang salita ng Diyos, yun doon mismo ang Espiritu ni Kristo na kumakatok sa ating mga puso. Upang sa ganon, yung ating pusong makasalanan, yan mo ay magsisi. Maglinis ng kanyang sariling kalooban at libreng makakapasok ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ganun din kasama ng salita ng Diyos. Yan po dapat ang ginagawa natin. Kalma lang, pakinggan ang salita ng Diyos, i-analyze. Kasi po, ang trabaho lang naman namin dito, hindi tinig ang pinapalabas namin, kundi kung ano yung tinabay ng buhay na nakahain sa ngayon, ang ginagawa namin, niluluto ng masikap na parang masarap yung lasa, para timplado, para lahat tayo maintindihan natin. Ang ganun pala ang ibig sabihin ng Ibanghilyo. Kumbaga, isusubo na lang at nanamnamin na lang yung timpla. Kung sa pagluluto, lasa mo ba yung lasa ng paminta? Tama ba yung lasa ng asin? Timplado ba? Hindi ba siya maalat? Hindi ba sa sunog? Hindi ba na overcook? Parang ganun po.
Ibig sabihin, yan po ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo kumakatok sa bawat puso natin. Kaya ang kalayaan po nasa atin kung tatanggapin natin o hindi ang salita ng Diyos. Sabi dito, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilan. Hindi ba parang ginawa na kasi sa ating dakilang Panginoon? Noong panahon na ang mga Israelita ay hinamon nila sa Ehipto, hindi po nila sinunod ng buo kung ano yung ibinigay kay Moises. Naging pabigat pa yung mga Israelita noong panahon na yun. Hinamon na sila, maraming himala na silang nakita, pero ano nangyari? Tumalikod lang si Moises, umakyat sa bundok para ibigay yung 12 utos. Anong nangyari? Pinagsama-sama nila lahat ng kanilang ginto, gumawa sila ng isang bisirong baka. Pagbaba ni Moises, dala-dala yung 12 utos. Pinagluluhudan nila yung bisirong baka na gawa sa ginto. Ganyan po ang ginawa ng mga tao noon. Na kahit ngayon ay paulit-ulit na nangyayari na sinusubok natin ang Diyos. Ano ba sabi dito? Anong naging reaksyon niya? Dahil dito ay nagayat ako sa lahi ito at aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Kasi po, nakatuon lahat sila sa material na bagay. Nakatuon lahat sila sa mga pinakikinabangan. Nakatuon lahat sila sa pansariling kasiyahan. Kaya ano ang dapat natin gawin? Ito ang panahon na kinakailangan buksan natin ang ating pag-iisip, lawakan natin ang ating unawa. Para ano ba, iniwan natin ang ating mga tahanan, binigyan natin ng pagkakaroon ng ating sarili, nadalhin natin dito sa book na ito para makinig ng Ebanghelyo, pagkatapos iba naman yung sadya natin. Anong mangyayari? Wala po tayong natutunan. Uuwi tayo, walang bit-bit na mabuting balita na ipinahayag ngayon. Matutulad lang tayo sa mga Israelita nun na lagi silang nagkakamali. Ano bang sabi dito? Ano ba't aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi nagsisipasok sa aking kapahingahan? Ano po ba talaga ang layunin? Bakit tayo nagsisimba? Sabi, araw ng kapahingahan. Nandito ba tayo, relax ang ating pag-iisip? Nandito ba tayo sa personal na layunin? Nandito ba tayo para magkwentuhan lang? Nandito ba tayo para gawin lang yung obligasyon? Hindi po. Kinakailangan natin ramdamin. Kinakailangan natin yung ating sarili, ilalagay natin sa sitwasyon na binibigyan tayo ng kapahingahan. Sa kakaisip ng mga problema, sa bigat ng ating mga dinaramdam, ng mga sakit, sa bigat ng mga nangyayari sa ating buhay, kabalisahan man, o kung ano-ano pa man. Dahil po, pinapanatag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya po, ang pagkahangarin natin, yung pagpunta natin dito, maramdaman natin ang tunay na kapahingahan ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, at ng ating katawang laman. Dapat yan pari-parihas yan. Kasi kung halimbawa, umalis tayo sa bahay, nakalimutan pala natin bukas yung pinto, andito nga yung katawan, yung isip mo naman nandun. Wala pa rin. Kaya kinakailangan buo.
na nandito lahat ang sangkap ng ating pagkatao na handang magpasakop at sumunod sa Diyos, ramdamin natin ang kapahingahan ibinibigay ng Diyos sa oras na ito. Na kinakausap niya tayo gamit yung mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos para tayo matuto. Kasi po, kung halimbawa, puro lang tayo panalangin, ang mangyayari po niyan, kung nasa dalawang taong nag-uusap, ikaw lang yung salita ng salita, siya tagapakinig, yung salita dito ayaw natin pakinggan. Vice versa lang naman yan. Nagsasalita tayo sa isipan man o sa bibig ng panalangin natin sa lahat ng kailangan natin. Ang ating Diyos na makapangyarihan, na mahabagin, kahahabagan naman tayo. Pakikinggan niya ang ating dalangin. At sa oras naman ng Ebanghelyo, siya naman yung nagsasalita. Tayo naman yung tagapakinig. Kinakailangan, ibigay natin sa Diyos yung hinihingi niya. Nang sa ganon, mabuo yung mabuting ugnayan natin sa Diyos. Ang tawag yan, koneksyon. Umuwi po tayo sa ating tahanan, panatag ang ating kalooban. Naramdaman natin ang pagpapatawad ng Diyos. Ano pa sabi dito? Magsipag-ingat kayo mga kapatid baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya ang naminiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ito po yung warning. Okay. Naka-tie up na tayo sa Diyos. Active na tayo sa pagsamba. Panahon ngayon ng ayuno, ginagawa natin ang ayuno. Ang pag-iingatan natin, kung yung nakasanayan natin, araw ng pagsamba, yung Sabado o Linggo, yung palagi tayo nananalangin sa gabi, yung palagi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, yung may guide para mapahiwalay doon sa Diyos, dito po tayo pinapag-ingat. Huwag naman natin ituturing na kaaway, kundi i-distansya lang natin ang ating sarili sa Kanya at gagawin natin idalangin siya para magliwanag ang Kanyang pag-iisip. Kasi mahal din natin siya. Mali lang ang Kanyang ginagawa. Nauudyukan lang siya. Kaya nahihikaya tayo. Palaging may warning. Kasi po, sabi nga, in every devotion, there is always a temptation. Kung kailan masikap tayo sumusunod sa Diyos, tayo nagsisikap na magsamba, tayo nagsisikap na manalangin, tinatarget naman ng kalaban ng Diyos para maputol yung ugnayan natin sa Diyos. Kasi ang gusto ng kalaban ng Diyos, meron din kapanig sa Kanya. Kaya meron siyang gagamitin para putulin yung ugnayan natin sa Diyos. Sabi nito, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Meron ka lang oras dito. Mga pangaralan. Anong ibig sabihin? Hindi naman ibig sabihin na puro araw-araw tayo mag-Bible study. Kundi mga tayuhan tayo sa isa't isa. Kapag mayroong naliligaw, tayuhan natin. Kapag mayroong nangangailangan ng patnubay ng Espiritu Santo o ng gabay, nakikita na natin na sinalulugpok na at bumabagsak na, meron tayong kalayaang gawan siya ng kabutihan para tulungan siya makabago upang hindi na magpatuloy ang kanyang pagbagsak. Ngayon baka, samantalang sinasabi, ngayon baka papagmatarisi ng sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ano pong ibig sabihin ng daya ng kasalanan? Yan bang sinasabi na ang utos ng Diyos, huwag ninyong pabayaan ang pagkakapipon. Sasabihin, sige na, pili ka naman nakapsin. Wala ka naman kasalanan. Daya yun ang kasalanan. Kasi po, alam na natin mali, sinakyan pa natin yung mali. Nadaya tayo. Pero kung meron tayong paninindigan, at meron tayong sapat na pamantayan at tunawa,
iiwasan natin yung mga taong gano'n. Kasi po, ihihiwalay niya tayo sa Diyos. Dapat mas lalo tayong lumapit sa Diyos. At yung mga taong nakapaligid sa atin na malayo sa Diyos, tayo yung maging daan para sila'y makalapit din naman sa Diyos. Hindi yung tayo yung madala. Sabi nga, huwag kayong padaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Dapat ang palaligan nagtatrayong, nagtatagumpay, walang iba, ang kabutihan. Dapat mabahaginan natin ng kabutihan ng ating kapwa. Hindi yung tayo pa yung natukso o napahamak dahil sa kanila. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatan matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Palagi nating babalikan yung mga panahon na tayo ay nasa mababang kalagayan na nag-uumpisa ka lang. Para ma-maintain natin ang tinatawag na kapakumbabaan. Kaso ito na problema, simple tumagal na sa obligasyon, nadagdagan na ang kalaman, nagyabang na, nagmalaki na. Sabi nga, walang alipin ang higit sa kanyang Panginoon. Ano pang sabi? Kung sakali man, kahit ang sabi nga, ang nagtuturo, hindi pwedeng higitan ng tinuturuan. Pwedeng dumating ang punto, maging kagaya lang, kalibin, pero hindi niya mauumusa. Ibig sabihin, palagi tayong magpapasalamat kung may nagtuturo sa atin. Sa makatuwid, mahal tayo ng Diyos at ginagamit yung tao para gamitin ang kanyang lakas, ang kanyang isip, ang kanyang bibig para iparating sa atin ang mensahe ng Diyos. Yun po yung pagnilay-nilayan natin. Mahal po tayo ng Diyos. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso ng kaya ng sa pamumukay. Bakit po siya 2 beses inulit? Kasi po, winawarningan ang bawat isa sa atin na palagi nating palalambutin ang puso. Huwag nating pairalin, kasi po pag sinabi yung pamumukay, pride. Huwag nating pairalin yung sarili nating karunungan, yung sarili nating katalinuhan, yung sarili nating kaalaman na natutunan lamang. Palagi natin ipapalagay sa ating sarili na tayo ay isa lamang sa pinulot mula sa walang pakinabang, pinugasan, nilinisan, at ngayon pinakikinabangan. Ibig sabihin niya, wala po tayong maipagmamalaki. Sabi niya, sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa upang walang laman ang magmamahal. Ibig sabihin, ang kaligtasan natin ay resulta lamang ng habag ng Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng marami nating ginawa para hindi natin pwedeng ipagmalaki sa ating kapwa. Siguro po, hanggang dito lang, pag-ibagi natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating mga kahilingan, kaingan at pagkatiwala natin yan sa Diyos. Ang araw ni Kristo at isang mapagpalang araw sa bawat isa.